Sinurpresa ko ang girlfriend ko na pangarap niyang garden. 1, 2, 3, yeah! Yes, with drip irrigation yan. Mahilig kasi siyang magtanim. Drip irrigation. Magkakamatis na din. Di naman possible na palagi siya makapagdilig, kaya naman ito ang ginawa natin. Pero bago tayo dumating dito, paano ba namin ito ginawa? Balikan natin. Okay, so meron tayo ditong mini garden. Ang tanim kasi dito ay sili. Sa part na to, itong pael na to. At doon ay pipino. Actually, ito ay project ni JJ. Pag kasi mainit, na lilisanan ng dilig, mamatay. So may ibang buhay tayo. At ang nangyayari din, kaya may bakod, kinakain ng kambing yung sili. So buhay pa naman sila, pero walang dahon, di ba? Kasi gawa ng kambing. Ngayon, ang gagawin natin, babakudan natin, tatapusin natin yung bakod. At syempre, yung watering system, may nasimulan na kasi sila na watering system. Itong drip irrigation, kaso maraming flaws siya na kailangan pang gawin. So, initially, nakapaglagay na ng hose, microtube dito, at walang valve nung una. So, ang nangyayari ng una, lumalabas na siya doon sa pinakauna, walang lumalabas sa dulo. So naglagay kami ng valve. Kaso, ang nangyari naman, maraming leak dito sa ilalim. Kasi wala tayo ng connector. Kasi ang naisip ko nung una, baka hindi na kailangan nun kasi wala namang pressure yung tanke natin kasi gravity lang yung ginagamit natin. Pero it turns out, hindi pwede. Nagli-leak kasi. Kaya ngayon, yun ay ilalagay natin dito. So bali dalawa, ang itatry natin, maglalagay tayo ng connector dito sa tubo para airtight at watertight yung pagkakalagay ng ating microtube, and then tatapusin natin yung bakod. Okay. Pero dahil sobrang init dito at hindi abot yung ating kuryente kasi mag-heat gun tayo, tatanggalin muna ulit natin ito at dun tayo sa lilim gagawa. Binaklas na namin kaagad para ma-repair na. Unahin natin itong taniman ng sili. It turns out, hindi na namin magagamit itong mga naunang tubo dahil hindi kakasya yung mga connector ng microtube. Kaya pumunta kami sa hardware para bumili ng 4 na PVC na media, 2 elbow at 1 valve. Pagka-uwi, sinimulan kagad namin butasan ng mga PVC. Gumamit ng heat gun para maging snug ang ating connector. Lagyan natin ito ng 3 tape lahat. Okay, ilagay natin tong hose natin. May valve naman na ito. Na may lagay lahat, nilagay na natin ang lahat ng microtube na mayroon ng valve. Okay, natapos natin itong paglalagay. Pwede nating itry ito para makita lang natin kung gumagana ba siya. Dadalhin na natin siya dun sa ating pwesto. Itong ating valve, inilagay ko muna pansamantala, suksok lang yan. Matatry naman natin yung system ng kahit hindi yan nakafix ng PVC cement. Ito na rin to. Yeah. Wala pa lahat yan PVC cement. Pagkita natin na nagwo-work na. Inangat namin ng konti sa bed gamit ang patpat. So yan, ang purpose lang naman natin may angat para hindi mapirat itong ating microtube. Yan. Tapos dahil mahaba ito, may tapat natin yan sa halaman. Yan, sa puno mismo. Nagigib muna para sa tangke at itry na ang system. Buhay na doon. Hanggang mag-flow dito. Kasi kailangan mo siya ma-bleed, mawala yung hangin sa loob. So lumabas na yung tubig dito. Check natin itong mga lines natin kung walang leak naman. Okay, dahil drip irrigation lang to, sobrang unti lang ng tubig na dapat inilalabas nito.
Itin natin to hanggang may lumabas na konting-konti. Ito. Yan. Tuloy-tuloy siya malalagyan ng tubig at hindi na siya mamamatay. Tinatry namin buhayin lahat kahit walang tanim yung iba para makita namin kung kakayanin ba. Okay, mukha naman nagwo-work itong ating drip irrigation. Tinali din namin nang sa ganon mas kita kapag kung tumutulo pa ba yung drip natin. Yan o. Ganang kahina lang yan. Yun. Okay. So ngayon ang gagawin natin ay ito. Lalagyan na rin natin itong sa pipino kahit wala pa ngayon. Meron naman na tayong punla. Tinanim yan ni JJ. Magtatanim pa siya once matapos natin itong system natin at mapagana at maprotektahan natin. Okay, so gawa natin itong sa pipino. So ang connection natin, ang gagawin natin connection ay mula dito ililiko doon para doon manggagaling yung ating PVC para iisa yung dulo natin para madaling mag-bleed. Kasi pag ginawa natin T, magkabilang dulo, ibig sabihin dalawa pa yung ating i-bleed eh. So ito yung mula dito, magagamit pa naman natin to kasi wala tong butas, so pwede ito yung pagsimulan natin para doon. Tapos sukatin lang natin. So mula dito natin padadaluin hanggang doon sa dulo kasi dapat nakalubog ito kasi ito ay dinadaanan para hindi naman nagagalaw. Ito talaga gusto ko sa PVC. Ito, very flexible. Hindi siya madaling masira. Hindi siya madaling mag-crack. Okay, dito sa part na to, maglagay na lang tayo ng elbow dito, papunta doon. Sukatin lang natin hanggang dulo. Kung hanggang saan, dito lang naman siya. Yan. Then, putulin natin at maglagay tayo ng 24 na evenly distributed na microchube natin kasi kailangan 24 kasi 24 na pipino ang kayang itanim dito sa plat na to. Okay, lagyan natin tong butas. 24 na butas ito. Okay, tapos na to. Ipwesto natin ito doon nang sa ganon alam natin kung gaano kalayo yung kailangan natin. Nang matapos ang connector, pinuesta ito at dito nilagay ang valve at tube. Mahaba ang kailangan natin dito dahil medyo malayo ang poste na paglalagyan. Okay, meron na tayong spaghetti dito. Bali yan ay paganon-ganon kasi kaya okay na okay yan. Ito rin naman iaangat din natin ito katulad nung sa sili na part. And itatali din natin yung mga dulo. Ngayon wala pa nakatanim pero soon, matataniman ito. Nagtusok din kami ng patpat para may angat ang PVC natin. Lagyan natin ng PVC cement yung ating mga dugtungan. Mula sa silihan, sa elbow at sa ball valve para maging fix na. Okay. Tinry ang system at binilid. Nagdidrip hanggang dulo kaya okay na okay ang ating system. Yan. So titiplahin lang natin yan sa tamang tulo niya. Yan. Okay. Ha. So meaning, kaya supplyan ng ating tangke yung lahat ng drip natin. Yan, kahit marami. So kailangan din natin ito yung i-check sa mga leaks. Baka may leaks yung ating mga connections. Yung konti-konting leak kasi na yun, napaka-importante na. So merong may leak na isa, teflon tape lang yan. Yan, kaya. Yan, mukhang okay naman na yung system natin.
tatabunan ko na yung tubo na tumatawid. Tabunan natin. Prepare na rin natin ang mga plat. Kami ang bahala dyan ni J-Man, si John Paul naman nagtatapos ng mga bakod. Kaya nilinis na namin ang plat ng pipino. Kumuha ng dumi ng kambing, carbonized used dry sal, at dumi ng baka mula sa patay na asolapan. At minayos-mekos namin yan ni J-Man. Sige, halo. Dahil may tanim ng sili, dahan-dahan kami sa paglalagay sa plat. Okay, natapos na natin yung plat. Nailagay na rin natin yung mga drip kada isa. Ilagay na natin ng mulch para mas ma-retain yung moisture ng ating plat. At habang nabubulok yung mulch, additional nutrients. Gandang tingnan nung may mulch na. Yung plat para sa pipino naman. Nagmekos-mekos ulit kami dyan at inihalo sa lupa sa plat. Nilagyan ng mulch. Ang ganda talagang tingnan. Yung ating seedlings, ilalagay na natin. Ito ay may 12 seedlings tayo, pero ipapwesto na natin lahat yung ating hose, katulad yung ginawa natin dito sa ating sili. Tinransplant ko na ang mga seedlings natin. Saktong 12 ito para mapuno ang side na ito. Kasabay nito ang pagpwesto ng dulo na microtube. Itinalay rin namin yan sa patpat para kitang-kita. Nang matapos, ang ganda ng kinalabasan. Nakakatuwa talaga kapag pinaghirapan. At nang pinakita ko kay JJ, tuwan-tuwa siya. 1, 2, 3, yeah! Magkakangatis na din. Hintayin natin ang mga itatanim niya dito. Yun lang. Peace.